para sa akin, yan lumabas na yung Madriaga na yan. Hindi ka panipaniwala. Hindi siya reliable source. Not credible to stand as a witness para sirain ang pagkatao ng ating butihing VP Sara Duterte. Actually, yan ay hindi na bago. Yan ay lumang sistema nila. That is a one way of diversionary tactics. Dahil alam naman nila na talagang hindi makalimutan ng mga tao ang sobrang kahirapan dulot ng Ghost Project Flood Control. Yan ay isang dahilan nila para ma-divert ang tunay na problema ng ating bayan. Ilihis ang tunay na problema ng Ghost Project na flood control. Kaya para sa akin, yung Madriaga na yan ay gawa-gawa lamang nila para sirain ang credibility ng mga Duterte. Nangangamba na sila dahil malapit na ang 2028 at isa pa, sa loob ng 3 taon, wala naman talagang makitang pagbabago. Kaya pilit nilang sinisira ang ating butihing VP Sara Duterte. Para sa akin, yung bagay na yan ay pamumulitika na naman. Masyadong politika na talaga eh. Isipin nyo, wala nang naiisip ang ating mga taong gobyerno, kundi puro mga yan, pag-iimbestiga na yan, sirain ang mga Duterte. Wala nang development. Napapabayaan na ang tunay na ugat ng problema ng ating bansa. Tigilan na nila. Ewan ko ba bakit ganito nangyayari sa bansa natin? Wala na tayong, may nakita ka bang magandang proyekto ngayon na talagang may sasabing nakinabang ang mga mamamayan? Wala, kasi nga puro pamumulitika. Actually, si VP Sara Duterte ay gumaganap sa kanyang tungkulin. Subok na subok. Bakit? Nung nagkaroon ng lindol, sino ang unang nagpunta at rumisponde para magbigay ng tulong? OBP. Nung nagkaroon ng bagyo, sino ang unang tumulong? OBP. Nasaan sila nung mga kalamidad? Nasaan sila nung mga ghost project na yan? Kaya yung Madriaga na yan, isa nilang instrumento yan para patuloy na wasakin at i-mind conditioning ang mga tao na talagang si Ma'am VP Sara Duterte ay masama. At may involvement sa kung ano-anong mga kalokohan nila na pinaggagawa nilang paratang. Hindi credible ang taong yan, si Madriaga. Very questionable. At may kaso pa nga yan. I-verify nyo, i-background check nyo, may kaso yan. Kaya hindi dapat yan na paniwalaan ng mga tao. Dinadivert lang nila ang tunay na istorya para malihis ang atensyon ng mga tao sa usaping Ghost Project na flood control. Sa tingin mo bro, yung paglabas nitong Madriaga na yun nga, paninira kay Sara Duterte, sa tingin mo may impact ito? Mayroon itong tinatawag natin na magiging epekto kay Inday Sara Duterte? 101% walang epekto sa mga tunay na mamamayang Pilipino na merong paninindigan para sa katotohanan. Dahil yan ay isang malaking kasinungalingan. Yung paglitaw ni Madriaga, that is a one way of diversionary tactics lang. Kaya kung matalino kang mamamayang Pilipino at ikaw ay updated sa mga nagaganap sa ating bansa, hindi mo paniniwalaan yan at hindi makaka-apekto. Nakakatawa na lamang sila, gumagastos sila ng katakot-takot na gastos para lamang i-demoralize at isirain ang ating pangalawang Pangulo na gumaganap ng kanyang mandato. So sa tingin mo, ngayon marami na naman nagsampa ng kaso kay Inday Sara Duterte. Nakita nga natin, talagang limpak-limpak na papel. Pero sino ang nag-file? Yung mga makaliwa. Sa tingin mo, ano yung purpose nito at sa kabila nga ito ng trilyon ng mga nawawalang pera ng taong bayan tapos kay Inday Sara sila nakapokus? Ang purpose niyan talaga para hindi na makatakbo si VP Sara Duterte sa 2028. Pangalawa, yung mga nagsampa ng kaso, i-background check mo kung ano mga pagkatao niyan. At bakit sila nagsasampa ng kaso? Kasuhan nila yung mga nasa Ghost Project. Yung mga flood control na napabayaan at ang daming namatay. Dahil nga sa pagbaha, mga sobra-sobrang pagbaha, buong Pilipinas na po apektado ng baha dahil dyan sa Ghost Project ng flood control na hindi napunta ang pera o ang pondo sa tamang proyekto. Kaya para sa akin, yan ay isang malaking kalokohan. At yung mga nagsampa ng kaso, isa-isahin mo yan. Ang mga yan may mga kaso. Hindi credible magsampa rin ng kaso. Hindi sila entitled.
At saka, for your information, yung sinasabi nilang society sila, you are not belong to the society dahil ang hangad nyo ay kaguluhan. Kaguluhan. Ano ang karapatan nyo magsampa ng kaso sa isang taong gobyerno na gumaganap sa kanyang mandato bilang pangalawang pangulo? Ang sampahan nyo ng kaso, yung mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Yun ang sampahan nyo ng kaso. Bakit si Ma'am BP Sara Duterte? For the information of public, people of the Philippines, si Ma'am BP Sara Duterte po ay clear sa Commission on Audit. Yung mga confidential fund na binubuhay nila, clear po yan. Mismong Commission on Audit Commissioner na mismo ang nagpatunay na walang anomalya sa budget ng confidential fund ni Ma'am BP Sara Duterte. Bakit pinipilit ninyo na yung confidential fund na yan na ginamit naman sa tamang paggagamitan, kini-question nyo. Ang question ninyo, yung mga proyekto na ghost project na may pondong lumabas pero walang proyekto. Yun ang question ninyo. Wag si Ma'am BP Sara Duterte. Dahil si Ma'am BP Sara Duterte, she is cleared in Commission on Audit. Talking about doon sa 600 million na confidential fund. Kasi ito naman yung ingay nila ngayon. Clear nga yan eh. Yung confidential fund na yan, 600 man yan o 129 million, that is clear. Ibig sabihin, walang anomalya. Ang mismong Commission on Audit na ang nagpatunay niyan. Mismo sa Senate hearing. Sa Senate hearing ng investigation nila kay Ma'am BP Sara Duterte regarding that confidential fund, the Commission on Audit Commissioner is statement for clear. Nagpahayag na clear. Wala. Yan ay isang pamumulitika lamang dahil gusto nila talagang ituloy ang impeachment kay BP Sara Duterte para hindi na makatakbo sa 2028 national election. Yan po ang kinatatakutan nila. Pero God knows everything and we trust in God. Dito tayo bro. Kasi Bakit? gusto ko kasi makita ito ano eh. Talaga yung purpose ko. Sige, maganda nga yan. Kaya lang mainit lang talaga. Pero wala na. Hindi na. Hindi na gaanong mainit. Wala na. Mga ilang segundo na lang, wala na. Mga kababayan, standby kayo dahil dito kami kanta. So, papakita ko muna saglit. Commercial muna. Sige, commercial. Pakita ko muna saglit yung kaganapan dito and yung Manila Bay. Yan, nakita po ninyo. Napakaganda. At ngayon lang po kami ulit nakapasyal dito dahil siyempre busy din po kami. Marami mga pinupunta ng mga event. At nakikita po ninyo. Napakaganda po mga kababayan. Andyan pala yung mic. Napakaganda po. Ayan. Okay, dito tayo. Ganda bro, ganda. Yan ang sinasabi nila na anong proyekto ito ng Pangulong Duterte. Okay. Malaking ipinagbago ng Roas Boulevard, itong Manila Bay. Okay sir, wait lang. Ayusin ko lang para yung maging maganda yung Para makita yung dagat, hindi na? Ayun, mga kababayan, saglit lang ha. Kasi ayusin lang po natin na makita po yung background. Kasi mas maganda na makita nyo po. Yan. Yun. Okay. Sir, bago tayo doon mag-proceed sa mga pinakamabibigat na mga issue ng bansa natin ngayon, tanungin muna kita ng kunti lang. Ano yung opinion mo patungkol dito sa Manila Bay? No? Nakita naman natin ito. Ikaw na lang magsabi, ano opinion mo dito? Ayan. Ang opinion ko, ang laki ng pinagbago. Pinagbagong ikabubuti at ikagaganda. Dahil ako po ay lumaki ng panahon pa ni Apo Marcos. Nung panahon ni Apo Marcos, ito'y maganda rin. Hanggang sa umabot sa iba't ibang pangulo. Hanggang sa umabot sa maging marumi at naging dugyot ang lugar na ito. Pero nang dumating ang Pangulong Duterte sa pamamahala ng bansang Pilipinas, itong Roas Boulevard o Manila Bay ay nagkaroon ng isang malaking pagbabago nang magkaroon ng proyekto ng Dolomite. Itong Dolomite, kini-question nila na ito raw ay dahilan o sani ng pagbaha. Kung hindi ba naman sila mga bugok? Bago pa man dumating ang proyektong Dolomite o ang pagsisimula ng proyektong ito, ay meron na pong mga pagbaha. Kaya hindi po dapat nilang i-blame dito. Gusto lamang po nilang sirain ang Pangulong Duterte dahil ito ay proyekto ng Pangulong Duterte. Pero sa totoo lamang po, napakaliwanag po ng karagatan. Napakalinis
Dolomite. Kaya walang dahil ay nakasama. Ito pong proyekto na ito ay nakabuti at malaki ang naitulong o naiambag sa turismo. Kaya para sa akin, hindi po ito ang dahilan ng pagbaha. Ang dahilan po ng pagbaha ay ang Ghost Project, flood control. Yun po ang tunay na ugat kung bakit meron po tayong mga pagbaha. Hindi po ang Dolomite. Hindi po itong proyekto ng ating Pangulong Duterte. Yung Ghost Project, flood control na nawawala ang proyekto, yun po ang ugat ng pagbaha sa Metro Manila at sa buong bansang Pilipinas. Dahil sa ninakaw na pondo ng ating DPWH. Sir, nung mga nakaraang linggo kasi, usap-usapan na balak na itong imbestigahan sa kabila ng mga nawawalang pera ng ating gobyerno na trilyon, tapos ito yung bibigyan ho nila. Kumbaga, may mga nagsasabi na over budget. Anong opinion mo doon? Paninira nga talaga. Gumagawa sila ng isang paninira hinahanapan nila ng butas ang Pangulong Duterte o ang administrasyon ng Pangulong Duterte. Kaya pinipilit nilang butasan itong Dolomite project na ito. Actually, ito hindi ghost project. Dahil ito ang physical, napakaganda, napakaliwanag ng dagat, napakalinis, well-maintained. Well-maintenance ito. At ito'y patuloy na inaalagaan ng ating gobyerno na ito'y proyekto ng Pangulong Duterte. Kaya yung sinasabing investigasyonan nila ito, hindi dapat investigasyonan ito dahil ang project ay narito. Hindi po nawawala ang proyekto. This is not considered ghost project. This is project, well project. Sir, idugtong ko lang yung about doon kay Senador Bato de la Rosa na yun nga, ay hinihintay na lang daw di umano yun nga ni John Vic na maglabas ng warrant yan, hanapin nila. Ano opinion mo doon sa warrant of arrest ni Senador Bato? Actually, di ba nakalabas na nga ang warrant of arrest? Pero ang warrant of arrest kasi from ICC. Ngayon, kung from ICC, walang jurisdiction, walang authority. Kasi dapat may kaso dito sa local court. Ngayon, kung from ICC, wala pong kapangyarihan yun unless with the connivance of government authority ng Pilipinas. Yun po yun. Kaya nga nakakapagtaka, bakit siya nagkaroon ng kaso sa ICC? Parang conflict of ng pangyayari. Hindi po dapat ganun eh. At bakit ano ang kasalanan ni Senator Ronald Bato de la Rosa? Dahil ba sa kaalyado siya ng Pangulong Duterte? Kaya pinupolitika nila? Tigilan na ninyo ang pamumulitika. Dahil hindi na dapat na mangyari na napangimasukan tayo ng International Criminal Court na wala namang kaso si Senator Ronald Bato de la Rosa dito sa local court. Dapat magkaroon ng ang proseso po kasi niyan, dapat may nakasampang kaso dito sa local court. Ngayon, kung may nakasampa rito sa local court, dito lilitisin. Dito magkakaroon ng arraignment, dito magkakaroon ng hearing, dito magkakaroon ng mga paglaban sa korte o sa hukuman. Dito po gaganapin. At kung hindi kakayanin ng judicial system natin o hindi kakayanin ng korte ng Pilipinas, pwede na po nilang i-submit ang problema sa ICC. Pero meron pa rin question pong malaki dahil hindi na po tayo miyembro ng ICC. Kaya ano ang karapatan ng ICC o ng Netherlands para tayo pangimasukan? We have our own country, Philippines. This is a big insult for sovereignty of the Filipino people. So, no authorization the ICC. The warrant of arrest of ICC is questionable. The legality of ICC warrant of arrest is a big question mark. That is very big insult to the judicial system of the Philippine government. Sir, ano yung opinion mo sa mga nagsasabing ayan si Bato nagtatago na? Actually, correction please sa mga nagsasabing nagtatago. Hindi po siya literal na nagtatago. Pinoproteksyonan niya po ang kanyang freedom as a Filipino citizen. Dahil alam niya po ang legality ng batas. Subalit wala pong pinaiiral na legal law dito sa atin sa Pilipinas sa ngayon. Binabiolate nila ang batas. Binibend. They are bend the law. So, if they are bend the law, you can protect yourself para hindi ka maaresto.
pero hindi siya nagtatago. Iba po kasi yung nagtatago sa pinoproteksyonan mo ang iyong freedom. Dati po yung chief PNP. Alam niya po ang legality ng batas. At alam niya rin po na pwedeng mangyari sa kanya yung nangyari kay Pangulong Duterte. Na they are arrested without warrant of arrest and napunta sa ICC sa Netherlands nang walang legal papers or document. Walang legal court, walang legal na nakasampang kaso sa Korte ng Pilipinas. Basta na lang pinuwersa. Kaya nga kidnapping illegal arrest. Dalawa po kasi ang order. Dalawang order. Unlawful order at saka lawful order. Yan pong naganap na yan, kung may warrant of arrest, that is considered unlawful order. Kaya hindi po dapat sundin yan ng ating mga local na pulis. Ngayon, kung dahil sa pera, gagalaw talaga ang mga yan. Kaya sana naman, pakiusap ko rin sa mga kapulisan na magsiserve ng warrant of arrest na yan at aaresto. Sana pag-isipan nyo naman ang pagiging Pilipino. This is not a matter of politics but a matter of sovereignty of the Philippine country or Filipino people. Nalalapit na sir ang February. And i-refile nila ang impeachment complaint. Sa tingin mo magtatagumpay ito? Kung ako kasi sa Korte Suprema, sa Supreme Court, hindi ko tatanggapin yan. Dismiss ka agad dyan. Without grounds, without probable cause, dismiss the case. Hindi ko tatanggapin. Bakit ko tatanggapin yan? Wala namang kasalanan si Ma'am BP Sara Duterte para bigyan mo ng kaso, para i-impeach mo. Ang impeachment kasi may grounds. Bakit mo i-impeach ang isang halal ng mga 32 million people? Hindi ba sila nahiya sa 32 million na mga Pilipino na bumoto kay Ma'am BP Sara Duterte? Dapat mahiya naman kayo sa mga mamamayang Pilipino na 32 million Pilipino trust to the Vice President Sara Duterte. Mahiya po kayo. Kaya wag niyo pong ituloy ang impeachment na yan. Panawagan ko na rin po sa ating Supreme Court na kung sakali mang magsasampa sila ng impeachment again o i-reopen the case, sana panindigan niyo po ang katotohanan na walang grounds para ituloy ang impeachment. Without grounds, no impeachment. Ang dapat impeach, alam niyo na kung sino yun. Sir, kung ikaw ang tatanungin, yung mga revelasyon from Gutesa, from Saldico, and kinukunik nga sa ating leader, sa ating Pangulo, sa tingin mo kaya ito ay ka-impeach? Yung Yung mga ibinulgar nila Saldico at Gutesa? 101% impeachable. Unang-una, betrayal of public trust. Pangalawa, korupsyon. Pangatlo, yung involvement sa drugs na hindi pa niya na-justify na he is innocent. Dapat hair follicle test para manahimik ang mamamayan. Patunayan na lang na hindi siya drug user o gumagamit ng droga. Kaya kung hindi niya mapapatunayan yung tatlong bagay na yan, impeach yung corruption, betrayal of public trust, at saka yung drugs-related concern. Pag hindi niya sinagot yung tatlo na yan, that is considered impeachable. Pwede siyang ma-impeach. Sir, ano yung ini-expect mo sa loob ng almost 3 years pa na panunungkulan ni Bongbong Marcos? Sorry to say, wag na sanang umabot pa ng 3 taon. Kasi sa 3 taon natin, nasayang na eh. Puro pamumulitika. Hindi nyo ba napansin ano development ngayon sa panahon ng 3 taon na yan? Puro pamumulitika, puro investigasyon, puro hearing. Hindi na nila binibigyan ng solusyon ang pagkontrol sa mga presyo ng bilihin, ang pagkontrol sa taas ng bayarin sa kuryente, ang pagkontrol sa bayarin ng tubig, sa pagtaas ng tubig. Ngayon, magkano na ang dollar natin? Nanganganib ang ekonomiya natin. Magkano na ang dollar? Papunta na tayo sa 60. Pag nagpunta na sa 60 yan, apektado ang lahat ng pamimilihan. Sabi ng mga Marcos vlogger, umuunlad daw ang economy ng Pilipinas eh. Sabi nila yon dahil sila ay mga sinungaling. Hindi sila kapanipaniwala. They are not reliable source. Sila ay mga sinungaling. Bakit? Bayad. Bayad. Hindi katulad ng mga DDS vlogger na talagang may prinsipyo, na talagang naghahayag ng katotohanan. Kaya nga ang mga DDS vlogger na kinumbinsi rin na hindi sumama, ayaw nila eh. Kasi alam mo anong dahilan nila? Hirap silang magsinungaling.
Dahil yung kabutihan ng Duterte administration, hindi nila kayang pasinungalingan dahil talagang napakaraming nagawa. 1 point, 10 years na ang passport, 10 years na ang driver license. Yan pa lang ha, dalawa pa lang binabanggit ko pero malaking bagay yan. Malaking katipiran sa mga OFW, biruin mo 10 years bago ka mag-renew. Sa driver license, ganun din. 10 years bago ka mag-renew. Nakakatipid ka na, nakakaano ka pa sa pagod mo, sa effort mo. Kasi 10 taon, ang tagal. Sipin mo, ang tagal mo pakikinabangan ang lisensya mo, one-time payment. Nakuha niyo yung kabutihang nagawa ng Pangulong Duterte. Kaya para sa akin, mahirap nang umabot pa sa panibagong 3 taon. Kung maaari, kung hindi matatapos itong mga problema na ito, mga korupsyon, yung mga kabalbalan ng mga congressman natin, mga senator natin, lubog na po ang bansang Pilipinas. Actually, dapat ang mga senador at congressman natin, dahil sila yung mga lingkod bayan, dapat ang pinapaunlad nila ay ang bansa, hindi ang kanilang mga sariling pamilya. Pero sa reality, sila lang ang yumayaman. Tignan nyo, meron ba kayong nakitang nagrereklamo sa kanila tungkol sa pagtaas ng bilihin? Wala. Lahat sila tahimik. Sino ang nagrereklamo? Tayong mga mahirap na mamayang Pilipino. Tayong apektado ng pagtaas ng mga bilihin dahil wala tayong perang sapat. Maliit ang sahod, ang taas ng bilihin. Kaya hirap na po ang mamayang Pilipino. Kaya hindi na po dapat pang umabot pa sa panibagong 3 taon. 3 taong pagdurusa na naman. Dahil yung 3 taong lumipas ngayon, puro pamumulitika, puro investigasyon, puro hearing, puro paninira sa mga Duterte. Ano mapapala natin sa ganong bagay? Wala. Sir, ang dollar ba? Kasi, di ba sinasabi ng mga Marcos vlogger na ang mga Duterte daw supporters ay laging nagsasabi na lubog ang ekonomi ngayong administrasyon ni Marcos. Pero sinasabi ho nila, umuunlad daw ang Pilipinas. Ang dollar ba ay magiging basihan natin ito? Kung malalaman na, para malaman natin umuunlad or bumabagsak ang economy? Yung dollar, yes. Bang ano natin dyan? Yes, kapag tumataas kasi ang dollar, ibig sabihin humihina ang pera ng Pilipinas. Ngayon, pag humihina ang pera ng Pilipinas, natural, ang binibili natin sa foreign country, dollar. Dollar. Pag tayo nag-import ng mga petrol, kasi ini-import din natin yung iba dyan, dollar ang ibabayad natin. Ngayon kung ibabayad natin dollar, dahil mahina ang ating peso, kailangan maraming pera ang ibabayad natin sa kanila. Kaya apektado talaga ang ekonomiya ng Pilipinas at yan ay isang simbolo na naghihirap na naman ang bansang Pilipinas. Every time na tumataas ang dolyar, ay umihirap ang kalagayan ng bansang Pilipinas. So ano ang dahilan kung bakit tumataas ang dolyar? Tumataas ang dolyar, siyempre, dahil nga dyan sa mga katulad niyan, yung tax. Di ba? Pag tayo nag-export o nag-import, ang laki ng tax, magkano? 19%? 1% lang ang binawas. Kaya talagang mahihirapan tayo ma-occupied yung pangangailangan ng ating bansa. Kaya apektado talaga. Apektado sa pagtataas ng dolyar na yan. Ikaw, ano pa bang ano mo? Yung kay Tatay Digong, sitwasyon niya. Ano mo, ikaw, yung kay Tatay Digong. Magtanong ka about Tatay Digong. Yun nga, nakikita natin na itong Manila Bay, kita mo naman, maraming namamasyal, talagang, ayan, napakarami at talagang pinapakinabangan ng mga Pilipino. Pero ano yung naramdaman mo na yung nagpagawa nito ay nandun ngayon sa Dahig, nag-iisa? Yun ang nakakalungkot na katotohanan. Kung sino yung mabuting Pangulo na gumanap, na nagbigay ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bansa, ngayon nagdurusa doon. Katrayduran nga ang nangyari. Katrayduran. Hindi dapat nangyari sa Pangulong Duterte yan eh. Pero bakit nga nangyari? Huwag nilang sabihin wala silang alam. Hindi mangyayaring mapunta sa Dahig yan o sa Netherlands ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung hindi inayunan ng ating gobyerno. Huwag mo sabihin bastos ang Netherlands na basta na lang tayo papasukin nang walang information o walang kapahintulutan ng ating Pangulo.
o kasalukuyang Pangulo. May ano yan, may consent, may authority. Kaya nangyari ang lahat ng yan. Kaya para sa akin, hindi deserve ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang makulong sa dahig. Unang-una, wala namang kaso talaga. Kaso ba yung nagbigay ka ng kapayapaan sa bansang Pilipinas dahil pinatahimik mo ang usapin ng mga crime dahil sa droga? Masasabi bang kasalanan o paglabag sa isang batas ang pagpapaunlad ng ating bansa at nirespeto tayo ng iba't ibang bansa during the term of President Rodrigo Roa Duterte? They respect the Philippines. Ngayon, nire-respeto ba tayo? Ewan ko kung napapansin niyo yun. May binitawang pahayag si President BBM noong mga nakaraang araw na sabi niya, sana daw kapag wala na siya sa posisyon bilang Pangulo, ay i-continue yung mga nasimulan niya ng susunod na Pangulo. Ano ba yung nasimulan? Ay, yung mga investigasyon, yung mga pangungurakot. Hindi dapat ituloy yun. Walang itutuloy na pangungurakot, walang itutuloy na mga investiga sa mga, nagkaroon pa nga ng Quadcom sa panahon niya. Yun ba ang itutuloy? Kasi kung tungkol sa proyekto, wala naman ako nakikita proyekto na pwedeng ituloy eh. Wala. Asaan? Sige nga, mention it. Wala. Kaya walang dapat ituloy. Wala akong nakikita itutuloy ang susunod na administrasyon. Wala. Sir, lagpas 3 taon na si BBM. Ano sa tingin mo yung naging achievement ng kanyang administration? Ang achievement, yun, yung napadala niya si Pangulong Duterte sa dahig. Yun, achievement niya yun. Pero masamang achievement yun. I'm not considering that is good achievement. That is a traitor achievement. Traitor, alam mo yung traitor? Traidor. Katraidor ang achievement yun. Kaya that is not considered for sake and betterness of our country. That is very, very bad to the Philippines. Na ang isang mabuting Pangulo ay pinadala mo sa dahig sa ICC. Yan ay isang achievement. Bad achievement na lang. Sir, noong nakaraang eleksyon, binoto mo ba si BBM? Si BBM bilang Pangulo? Oo naman, binoto ko yan. Kaya nga pinagsisisihan ko na eh. Kaya nga, sa totoo lang, leader naman ako ng Marcos loyalist during that time. At Uniteam, nagkaisa ang Duterte at ang Marcos. At ako'y nangarap na magiging maganda ang kinabukasan ng ating next generation. Magiging maganda ang kalagayan ng ekonomiya ng ating bansa. Dahil ang buong akala ko ay isang tunay na pagbabago. At meron silang slogan na sama-sama tayong babangon muli. Bumangon ba? Hindi, dumapa. Dumapa. Total, Marcos loyalist ka rin naman dati. Ano yung observation mo sa pamumuno ni Tatay Digong sa pamumuno ngayon ni Marcos? Malaki ang pagkakaiba. Nung pamumuno ng Pangulong Duterte, napaaganda at payapa ang bansang Pilipinas. Maunlad, nire-respeto, at talagang may aksyon. Bagamat siya'y palamura na sinasabi nila, pero yung puso naman napakalinis at talagang naglingkod para sa ikabubuti ng mga mamayang Pilipino. Kaya nga ako nagkaroon ng pagkakataon na yakapin ang prinsipyo ng mga Duterte at tinalikuran ko ang pagiging Marcos loyalist. Nagkaroon na po ako ng withdrawal of support dahil yung inaasahan kong gagawing mabuti nitong BBM, kaya ako siya binoto. Dahil ang ganda ng team up eh. Duterte, Marcos. Marcos, Duterte. Ang ganda. Parehas magaling na tao, magaling na politiko. Pero nagtaka ako bakit biglang nagbago itong BBM. Nawala siya sa tamang landas. Hindi niya na nagampanan yung mga pangako niya sa bayan na sama-sama tayong babangon. Eh ang mga bumabangon, mga oligarko. At ang mga mahihirap na mamayang Pilipino, dumadapa, lumalangoy sa kumunoy ng kahirapan. Lumalangoy sa baha ng bansang Pilipinas. Kaya nag-withdrawal of support ako. Kaya kung ako ang tatanungin mo sa pamamahalang Marcos at Duterte, 101% the best Duterte administration. Ibalik ko lang yung tanong, sir. Sa tingin mo, mayroon pang almost 3 years na bago mag-2028. Sa tingin mo kaya nilang gibain si Inday Sara Duterte? Hindi. Alam mo kung bakit? Hindi nila magigiba si